face-to-face na nag-sorry si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking nag-viral na tinikitan dahil nakatopless. Sa kabila niyan, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Pero may konsiderasyon na raw. Narito ang report ni Brian Castillo. Mistulang sugod bahay ang eksena ng puntahan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang bahay ni Johnny Lanquino sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Si Johnny ang nag-viral kamakailan matapos tiketan at pagmultahin dahil naaktuhang nakatopless sa iskanita. Naghahalo kasi siya noon ng semento sa harap ng kanilang bahay. Takot daw ang naramdaman ni Johnny dahil malakriminal daw ang turing sa kanya. Personal lang nag-sorry si Secretary Remulla. Kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Siyempre, alam ko na marami nagtatrabaho dito. Kung mainit, magtatagal-tagal ko siya. Sabi naman ng misis ni Johnny na si Norieta, wala naman silang problema sa patakaran. Pero sana raw ay may malinaw na panuntunan. Hindi naman po kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako kasi nga po, bakit kumbaga, dapat po warning po muna talaga, di ba? So, ticket po kasi agad. Kasi doon po sa barangay Bagon sila. Sinisita po nila yan. Sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So, pwede kang mag-bihis muna. Dala ng ganado lang. Diba? Pero hindi naman personal yun. Hindi ka naman kailangan ng mga yan. Yes, diba? po. Pero, ayan, para sa lahat talaga yan. Tinanggap naman ni Johnny ang paghingi ng dispensa ni Remulla. Tanggap dito na yung pasensya ko, ha? Wala pong problema sa amin yan. Friendly po kami kasi pinamaan niya. Oo naman, at saka basta kasalanan. Nangako ko naman. Nakipagkwentuhan din si Remulla sa pamilya at kinumusta ang personal nilang buhay. So, ito po yung nag-aaral ng grade 8. Ito po, college na po yan. Nauwi ka na maaga. Nauwi ka na maaga ngayon. Ako po, hindi na po yan lumalabas. Dati gumagala yan, alas 12. Samantala, nagsorry rin sa pamilya Lanquino ang miyembro ng Bantay Bayan na si Ariel De Loreto. Siya ang nanikit kay Johnny. Sana po yung inyo akong mapatawad. Wala na pong problema yan. Salamat po. Nagpaabot din ng tulong ang kalihim kay Johnny para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Sabi ni Remulla, hindi nila ipatitigil ang paninita sa mga makikitang topless sa kalye. Pero dapat daw munang isaalang-alang ang sitwasyon, lalo na kung nagtatrabaho sa gitna ng init. Yung mga patambay-tambay, walang t-shirt, bawal yun, di ba? Yung lalakad-lakad dyan. Pwede naman mag-sando lahat naman tayo may sando sa dun, di ba? Ayun lang ang hiningi namin. Konting decency lang. Maging ang mga pulis, pinaalalahanan din ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na kumalma at pakinggan ang mga masisita. Dapat andun yung compassion at saka common sense sa pag-implement po. Dapat kung pwede namang pagbigyan, i-warningan lang muna. Sa pinakahuling datos ng PNP, mahigit 72,000 na ang lumabag sa Safer Cities Initiative. Pinakamarami pa rin ang mga naaktuhang umiinom ng alak at naninigarilyo sa kalsada. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.